tayo ngayon. So, makikita natin ngayon sa gabi ngayon sa hapon na ito, mula doon sa binasa ni Jerome, na sabi doon, tayong mga anak ng Diyos na nagising sa katotohanan, nalaman natin yung katotohanan at namulat tayo sa katotohanan. Ano yung katotohanan na yun? Na ang dating buhay natin ay walang kabuluhan. Walang kabuluhan ng buhay natin. Bakit? Kasi yung buhay natin noon ay nabubuhay tayo sa kasalanan. Bagong pagkatao ng isang tao na nakapag-isa kay Kristo. So, pangalan ng bagong pagkatao natin ngayon, sabi doon ay yung pangalan ng bagong pagkatao natin, tayo ay bagong nilalang. So, makikita natin dito sa 2 Corinthians 5:17. Kaya nga sabi doon, yung luma nating pagkatao ay mababago. At ang magbabago ng pagkatao natin ay walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Sino yung magbabago ang buhay? Sa sandaling ang isang tao ay nakipag-isa kay Kristo. Nagsisimula na magbago ang buhay mo. Babago ka na ugali mo, magbabago na yung routine ng buhay na ginagawa mo. Dati puro barkada, dati puro ganito, ngayon hindi na. Kaya nga sabi doon ay, tayo ay, yung bagong pagkatao natin, tayo isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Tulad ninyo mga kabataan, hindi na kayo, yung ibig sabihin ng bagong henerasyon, hindi na kayo nakikita sa takbo ng mundo na meron ang mga kabataan. Gagawin sa inyo, magsisimula ang isang bagong henerasyon. Kita-kita naman natin. Alam na alam ninyo kung ano yung mga ginagawa ng mga kabataan. Nakikibahagi sa takbo ng mundo na meron tayo ngayon. Kaya maraming mga kabataan ngayon, mga bata pa nag-aaral, dami ng bisyo. Tama ba? Pero dahil tayo ay papagbibigyan ng Diyos ng bagong pagkatao, okay? Ang bagong pagkatao na meron tayo ay bagong nilalang, bagong tao, bagong buhay, at bagong henerasyon. Nazareo, no? Oh, may panatayan. May mga panatayan. Pero sabi nila, hindi tayo mabibigyan ng bagong pagkatao ng paraan ng relihiyon, paraan ng papapakahirap, paraan ng pagiging mabuting tao. Ano ba yung paraan ng papapakahirap? Kakaroon lamang ng ganang pagpapabago ang buhay ng isang tao kapag siya ay nakipag-isa kay Kristo. Hindi ito kayang baguhin ng mga relihiyon ng paraan ng pagpapakahirap sa sarili at paraan ng paggawa ng mabuti at iba pa. So, pagkilala sa paraan ng Diyos. Okay? Tingnan natin. So, yung pagkilala sa paraan ng Diyos, pinadala ng Diyos sa kanyang anak. Pinadala ng Diyos sa Ama, kanyang kaisa-isang anak. Ito yung paraan ng Diyos. Ang paraan ng Diyos, ipinadala niya ng Diyos sa Ama, kanyang anak. Para yung kaisa-isang niyang anak, pinadala ng Diyos Ama kay isa niyang anak sa mundo para makilala natin matamis tayo sa kasalanan. Kasi para tayo matubos sa kasalanan. Kasi bakit kailangan magkaroon ng katubusan? Kapag narinig nyo ang salitang tubos, anong ibig sabihin nito? Nakasanla ang lahat ng kaluluwa ng tao. Nakasanla kay Satanas. Kaya nga inialay niya kanyang buhay. Panginoong Hesus, inalay niya kanyang buhay para sa tao. Hindi siya namatay. Dahil kung nandiyan siya namatay na natili, tingnan niya, katulad ng mga tao, wala nang pagkabuhay na muli, tama? Pag namatay. Ang tinatawag na pagkabuhay na muli dito ay walang iba kundi yung ating mga kaluluwa o spiritual. Sabi rito, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pagkabuhay na muli ng Panginoong Kristo, tinanggap ng tao ang tingnan niyo, anong tinanggap ng tao? Kapatawaran. Romans chapter 5, verse 9 to 11. Ngayon ay napawalang sala, lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Oo. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. At hindi lamang ito. Tayo nagagalak dahil sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. Okay, makita natin dyan sa Romans chapter 5, verse 9 to 11. Yamang sa pamagitan ng dugo ng Panginoong Hesus. Anong nagawa ng dugo ng Panginoong Hesus para sa atin? Napawalang sala. Okay, napawalang sala. Ito yung nagawa ng dugo ng Panginoong Hesus para sa atin. Napawalang sala tayo
At higit sa lahat, anong sunod doon? Kung tayo napawalang sala, anong sunod na maaaring nakapag-isa kay Kristo, siya itatapon sa... Saan itatapon? Impyerno. Kaya nga, napakalaki na nagawa ng Panginoong Jesus para sa atin, para mabigyan tayo ng bagong pagkatao at hindi na tayo manatili sa pamumuhay ng isang taong makasalanan. Okay? So sabi rito, tingnan nyo ha, sabi niya rito, lalong tiyak, sabi na pawalang sala tayo sa pamagitan ng kanyang dugo at lalong tiyak na maliligtas tayo sa pot at galit ng Diyos.